Ayan na mga kababayan. Inilabas na ng ICC Inilabas na ng ICC o pinangalanan na yung mga kasabwat ni Digong Aray ko. sa war on drugs noon. Nung panahon nung panahon ng mga Duterte noon pinangalanan na, yan na. Ito hindi to fake news balita talaga to mula sa Bilyonaryo Channel. Ito na, tingnan nyo naman kung sino ang pinangalanan. Malamang ito na, kinakabahan na yung mga pinangalanan ng ICC. Ngayon kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, and also please pakisubscribe kay Bilyonaryo Channel. Okay, umpisa na natin mga kababayan. Nasa kritikal na yugto ngayon ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa unang pagkakataon, inilabas ng korte ang less redacted version ng dokumentong naglalaman ng impormasyon hinggil sa kaso. Nakalagay na dito yung mga pangalan ng mga kapwa-akusado niya sa mga pagpatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tingnan nyo naman mga kabayan, inilabas na ng ICC. Ayan yung mga naka-picture si Senador Bato, si Danao, yung dating namatay na iba. Ayan pinangalanan na talaga. Hindi to fake news Magre-react lang tayo dito sa balita na to mga kababayan. Ayan na. Talagang pinangalanan na ICC na, totoo na to, yung mga kasabwat ni Digong. Narito yung nalalaman natin sa ngayon. Ang kaso, Crimes Against Humanity, kaugnay sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng war on drugs mula ng mayor pa si Duterte ng Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Pinangalanan na sa dokumento yung ilang matataas na opisyal ng pulis at malalapit na individual kay Duterte. Unahin natin si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief at... Ito na. Ito na, kauna-unang pinangalanan ng ICC si Senator Bato de la Rosa na ngayon nasaan na kaya yun? Aray ko. Nagtatago na. Nung malaman na meron siyang warrant of arrest pero chismis lang yata, hindi pa official biglang nawala, naging absent without leave na o umabsent na sa Senado. Ano ba yan? Samantalang yung panahon nila talaga ang tapang-tapang di ba? Grabe. Wow. Konting isang utos lang talagang susundin. Nasa na kaya ngayon to? Nakakatawa lang talaga, Sige, umpisa na, tuloy pa natin. Poster boy ng giyera kontra droga. Dati rin siyang hepe ng Davao City Police. Sa ngayon ay nagtatago siya sa gitna ng mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Ang namayapang si General Camilo Cascola naman ay sinasabi ding hepe or chief architect ng Oplan Double Barrel na siyang batayan ng Oplan Tokhang ng PNP nang siya ay pinuno ng Directorate for Operations. Naging finance chief din siya ng PNP Davao Region. Si General Oscar Albayalde, siya yung nanguna sa implementasyon ng war on drugs sa Metro Manila nung siya ay hepe ng NCRPO. Noong 2019, bumaba siya sa pagiging PNP chief nang masangkot ang kanyang pangalan sa tinaguriang Ninja Cops o yung mga pulis na sangkot sa droga. Kalaunan ay napawalang sala siya sa kaso. Sina De La Rosa, Cascolan at Albayalde ay pawang miyembro ng Class 1986 ng Philippine Military Academy. Si retired Lieutenant General Vicente Danao naman ay dati ring hepe ng Davao City Police at humawak ng matataas sa posisyon sa CIDG at Directorate for Intelligence. Naging hepe din siya ng Manila Police District. Si Senator Bongo ang matagal na personal aide ng dating Pangulong Duterte mula pa ng... Ito si Senator Bongo Ito tahimik lang to. Pero ayan, pinangalanan ng ICC na. Nakasabwat din. Magre-react lang tayo ito ay sabi ng ICC Kasabwat din daw
sa war on drugs ni Digong. Napakatahimik niya, no? Ewan ko lang kung ano mangyayari ngayon. Baka gayahin niya si Senator Bato de la Rosa na umabsent na lang. Umabsent na, ang tagal ng absent na. Mayor ito ng Davao City. Si dating National Bureau of Investigation Chief Dante Giran na dati ring hepe ng NBI sa Davao Region. Ang dating PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña kasama din sa mga co-accused. Nagsilbi siyang hepe ng Davao City Police. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsilbing abogado ng dating Pangulong Duterte at iba pang miyembro ng Davao Death Squad. Meron pang ilang matataas na opisyal ng pulis at pamahalaan na hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon sa ICC or kay ICC Accredited Assistant to Counsel Kersey Conti, mahalaga ang listahan na ito dahil tinutukoy nito ang di umano'y sabwata nila. Ibig sabihin, ang di umano'y pagpatay sa mga drug suspect ay hindi isolated cases, kundi bahagi ng isang grand plan. Ayon sa ICC prosecutors, hindi raw nagsimula bilang pambansang polisiyang giyera kontra droga, kundi ito ay nagsimula sa Davao City noong alkalde pa si Rodrigo Duterte. Sinasabi ng mga prosecutor na umiiral itong organisadong sistema noon na kinasasangkutan ng mga pulis at mga sibilyang gunman na kilala bilang Davao Death Squad o DDS. At umano'y may malinaw na utos mula kina Duterte at kanang kamay na si Go. Nang maging Pangulo si Duterte, iginigiit ng prosecutors na pinalawak ang sistemang ito sa buong bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pinagkakatiwalaang tao mula Davao sa matataas sa posisyon, gaya nga nila De La Rosa, Cascolan, La Peña, Danao at iba pa. Sa madaling sabi, ang ginawa sa Davao ang naging blueprint ng war on drugs sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng international law, ang dating Pangulo, ang kanyang co-accused, ay itinuturing na innocent hanggang mapatunayan na sila ay walang dudang guilty sa crimes against humanity. Sa February 23 na ang confirmation of charges hearing. Dito, pagpapasyahan ng ICC judges kung tutuloy ba sa full trial ang kaso. May matapos isa publiko ang tanong ngayon ay kung lalabas na ba yung warrant of arrest laban sa mga pinangalan ng co-accused. At kung sakali, paano ito i-implement matapos ang kontrobersyal na pag-aresto sa dating Pangulo at pagkulong dito sa The Hague, the Netherlands. Okay, ayan na. Ayan na. Ayan na mga kababayan. Hintayin natin ng warrant of arrest. Maglabas ng warrant of arrest ang ICC doon sa mga pinangalanan. Maganda to. Magandang telenovela to. Titignan natin kung ano mga gagawin ng mga co-accused daw. Mga co-accused na pinangalanan ng ICC. Magandang ano to. Kumbaga, aabangan na teleserye. Okay, no, kung bago pa lang sa akin channel, please bago tayo magtapos, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload. Okay, no? So, maraming salamat sa inyo.